Hi guys! For this video is tuturuan ko kayo kung paano mag-bank reconciliation. So assuming guys na lahat ng transactions dito sa QuickBooks is nakategorize na natin from expenses and deposits. Gagawin nyo guys is hihingan nyo si client ng bank statements. And usually, bibigyan kayo ni client ng bank statement na naka-PDF or bibigyan kayo ni client ng view access sa bangko nila. So, sa akin, since sobrang bait ni client, is binigyan niya ako ng view access sa bangko niya. Which means is, dito ako mag-generate ng bank statement ni client. So, pupunta na ako dito. Then, after that is, i-generate ko yung June 30, 2025. Kasi nga, ito yung bank statements na hindi ko pa na bank recon. So, yung gagawin ko is, pupunta lang ako dito sa QuickBooks and pupunta ako dito sa Reconcile. Then, after that is, hahanapin ko yung bank, 8338. So, dito. So, kung makikita nyo dito guys, yung last statements ending ko was May 30, 2025 and yung ending balance nung time na yon, which means beginning balance siya ng June 1 is 27,792.77. Makikita niyo dito guys, yan yung beginning balance. Ibig sabihin, ito siya guys. So, 27,792.77. So, kung makikita nyo, tama siya guys. And yung gagawin nyo is, yung ending balance nito is, i-copy-paste nyo lang. Diyan. Then, kung ano yung ending balance dito sa bank statement is yun yung ilalagay nyo. So, 6/30/2025. And then, click reconcile. So, kung makikita nyo guys, eto, kung makikita nyo, walang difference. Ibig sabihin, lahat ng transactions na nandyan sa bank statement is present siya sa QuickBooks. Minsan, makaka-experience kayo guys na merong difference dito when you do the reconciliation. So, yung gagawin nyo lang guys is i-uncheck nyo to guys. And, yung gagawin nyo lang guys is i-reconcile nyo siya isa-isa. So, ganyan. So, lagyan nyo lang ng mark. Yan. So, yan, isa-isahin nyo na lang siya guys hanggang sa makuha nyo lahat ng mga transactions dito sa bank statements na nandito sa QuickBooks. But sometimes, meron kayong makikita mga discrepancies and kailangan nyo siyang i-troubleshoot. Kailangan nyo i-delete yung mga duplicates or kailangan nyo i-undo yung mga transactions. So, for this case, yung gagawin ko is since alam ko naman and I'm confident na tama lahat ng transactions is talagang i-check ko lang to lahat. Then, ayan. So, once na na-check ko na lahat, walang kulang, walang sobra. And then, yung gagawin ko is finish now lang. So, that's how you do bank reconciliations. So, if you want to know more about the details on how to do the bank reconciliations or do bookkeeping is, message nyo lang ako guys and bibigyan ko kayo ng access dun sa course natin. So, yun lang guys. Follow for more update.